Ano? Doon sa issue naman na pag-aalala kung siya ay babastusin, katulad daw ng ginagawa sa mga ibang testigo, sa tingin ko hindi naman binabastos yung mga testigo. Andyan si Secretary De Lima na tingin ko hindi naman siya nabastos nung mag-appear siya bilang testigo. At nandyan din yung assurance ni Senate President Enrile na kung sakaling mag-appear siya sa bilang testigo ay hindi siya babastusin sa Senado. Ano? So kung ikaw talaga ay wala kang itinatago, gusto mong ilahad-lahat ng katotohanan, tingin ko hindi ka dapat matakot dun sa mga ganong klaseng issue na baka ako'y mabastos, baka ito yung mangyari. Kung ang intention mo ay ilahad yung katotohanan, tingin ko mas dapat manaig yung mag-appear ka doon sa Senado at huwag ipag-alala kung siya ba'y mababastos o hindi. Tanong natin kay Attorney Dante, ito po dalawang conflicting interest, ano po? Yung interest na pangalagaan yung integridad ng posisyon ng Chief Justice versus the interest naman po na makuha mismo galing sa kanya ang paliwanag. Ano po ang tingin ninyong dapat mas matimbang? Well, I think mas matimbang yung matapos yung proseso. Ngayon, kung kailangan ilagay sa witness stand yung nasasakdal, ang decision na yan ay talaga nasa defense counsel yan eh. May sarili-sarili silang strategy and I think we will have to respect them for that. Pero para sa akin, depende kasi kung ano yung mga issues, yung mga bagay na gusto mong patunayin eh. Like for example, yung capacity para bilhin yung mga properties. Hindi ba mas may kakayahan yung nasasakdal para ipaliwanag yon? Tapos yung iba pang mga issues like kung saan napunta yung pera, paano napunta yung 12 million sa BPI bank deposit at saka yung 36 million dun sa PS Bank. That was withdrawn December 12, 2011. Yung burning issue dun, yung hindi pa nasasagot, paano napunta dun sa PS Bank yung ganong amount? Tapos, bakit tinanggal nung December 12, the day kung bakit, the day na final yung impeachment complaint. So, depende kung ano yung gustong patunayan, yun na magde-determine kung sino yung may tinatawag na personal knowledge or may kakayahan para patunayan yung claim or yung issue. Meron akong katanungan para kay Senador Rene Sagisag. Ito po kasing si spokesperson ng Supreme Court na si Maidas Marquez. Lumabas po siya recently with a statement na sinasabi niya dahil nga sa ginawa ni Justice Secretary Laila de Lima na hindi sinunod yung TRO patungkol nga dito sa pag-alis ni dating Pangulong Arroyo. Sumunod din dito itong isang eskwelahan, yung St. Teresa's College, na hindi sunod naman yung TRO ng Supreme Court na hayaang makapag-graduate itong isang estudyante na nagsuot ng bikini. Sabi po ni spokesperson Marquez, nagkakaroon na daw nakaguluhan o chaos. Ito pong ginawa ni De Lima, hindi pagsunod sa mga desisyon ng Korte Suprema. Ano pong pananaw nyo dito? Well, unang-una, si Maidas, tagapagsalita ni Rene Corona, hindi ng Korte Suprema. Kasi ang spokesman should not speak on the merits of a decision. Ang papel ng spokesman sa Amerika, limited to administrative matters. In other words, sa isang linggo, susumpa si ganon. Pero dito, kitang-kita natin na pinapanigan ni Maidas si Rene. Dahil yun lang unang pronouncement. Dahil ang sinabi ng Korte Suprema, pwedeng umalis si GMA. Now, that is normally not done. Pag kami nag-claim na may sakit sa ganito, ang tatanong ng huwes, nasa na medical evidence yun? Dito, wala Sinabi lang ng abogado na kailangan ng medical treatment. Pinayagan na. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, there were certain conditions. Yung isa ron, hindi natupad. Hindi nag-file ng bond. Kaya the Supreme Court itself said, hindi pa pwedeng ma-enforce to by 7 to 6. Sino-press din ni Maidas yan. In other words, dito, ang ginawa ni Laila, yun ang tinuturo namin sa San Beda. When there is a conflict between your conscience and the law,
you should never, ever surrender your conscience. Kasi sinurrender ng mga Nazi lawyers yung konsyensya nila kay Hitler. Kaya nagkaloko-loko sa Aleman. Pero yun nga, pag sinuway mo ang isang kautusan, you should be ready. Maybe die for your beliefs. Matanggalan ka ng posisyon, matanggalan ka ng pera, matanggalan ka ng... But never. Yan ang lesson ni Antigone, yan ang lesson ni St. Thomas More. Hanggang yan din ang naging aral natin ng People Power in 1986. We defied Marcos. We did not pay taxes. We went to EDSA. And we were ready to die for our conviction. Yan ang tinuturo namin sa San Beda. Talagang ako natutuwa na si Laila naging Antigone, naging St. Thomas More. Sabi ni St. Thomas More, I'm the king's good servant, but God's first. Ito sinasabi ni Midas, I am Rene's good servant, and Rene is first. Hindi namin matatanggap yan. Nikki, Cathy, gusto ko itanong kay Carl, meron bang pangamba ang ating mga kabataan na nagiging unstable yung ating gobyerno dahil sa bangayan ng mga departamento? Recently on Facebook, may mga youth leaders na voiced out that same concern. Even, I think weeks before spokesperson Midas mentioned this, may mga youth leaders na nagsasabi, ayan, tama bang tuwid na daan yan? Ngayon, nagkakaloko-loko na, wala na sumusunod. Kesyo yung SM daw, yung trees sa Baguio, in-uproot daw nila, sinuway yung court order, na hindi naman pala nangyari. Yung sa St. STC din daw. So, tingin ko po, may pangamba talaga. In some sectors, may mga youth leaders in particular na nagsasabi na mag-ingat tayo, etc. Which is good, a call for vigilance. Pero sa tingin ko po, naniniwala din po ako sa sinabi ni Senator Sagisag na hindi mo pwedeng, for me, I honor Secretary Laila de Lima for what she did. Sa tingin ko po, kung ibang tao yung nakalagay doon, imagine mo yung mga dating Justice Secretary natin, siguro hindi na natin mahahabol pa si former President Gloria Arroyo. Siguro, naging usapin, we're just playing devil's advocate. Paano kaya, hindi ba ang dahilan ng pagsuway doon sa mga court orders ay dahil wala ng kredibilidad ang Korte Suprema? Isa siguro itong tanong para kay Attorney Dante. Yung hindi pagsuway sa utos ng korte, ginagawa nila yan at the risk of, or under the pain of contempt. Hindi natin alam yung dahilan ng eskwelahan kung bakit na nila sinuway yung TRO ng korte. But pag ginagawa nila yon, there's always the risk na pwede silang parusahan. But whether or not, well, regardless of the reason, as a general rule, hindi talaga maganda na hindi ino-honor yung TRO Kasi may epekto yan sa administration of justice sino bang nagsasettle ng mga dispute, yung mga away? Hindi ba yung korte? Kung hindi natin susundin yung korte, sino pang magde-decide ng mga dispute? Diba? Magkakaroon na ng breakdown of order. And precisely yung sistema natin sa gobyerno, we have 3 pillars of government. But when it comes to a dispute, ang magde-decide talaga niyan yung mga courts. Kaya maganda tanong kay Attorney Veran, napatagal na po kayo nag-practice, Attorney. Itong mga ganitong mga pangyayari, does the system, the judicial system in our country have the capability to fix itself and restore order? Of course, they should always be conscious of their responsibility. I agree. They have to do what is good. Not only what is good, what is the rule of law? Ano yung nasa batas? Dahil pag hindi sinundan yun, katulad nga ng sabi ni Attorney Desierto, magkakaroon ng breakdown, magkakaroon ng chaos. Dahil wala na susunod Sabihin na, hindi Pero wala pa naman po tayo doon. Wala pa tayo doon, so far. Okay, that's good then. Okay, Nikki? nais kong tanungin si Attorney Verano, no? Sa palagay niyo ba itong Iglesia ni Cristo, alam natin na very powerful sila pagdating ng eleksyon, merong impluensya o malaki ang magiging impluensya dito sa pagdesisyon ng ating mga senator judges? Well, it appears that the Iglesia has kind of supported Chief Justice in this fight because there are some symptoms, some showing that there is some support. And the Chief Legal Counsel is from the Iglesia. Now,
the re-electionist senators, if they want to be on the good side of the Iglesia, I think they should find out what is the leaning of the Iglesia. Otherwise, they might lose this vote. The block vote, remember, they're very solid. I think they have easily 6 million votes solid. Once they say, let's vote for Pedro, they vote for Pedro. They say, we vote for Juan, they vote for Juan. So if they want this solid block, they should side with whatever the Iglesia is siding on. Speaking of itong mga associations, I just would like to ask a question before I turn over to Gio, to Senator Sagisag. Senator Jinggoy is the son of former President Erap Estrada. Ano sa tingin mo ang epekto ng impeachment trial ng ama niya sa kanyang magiging desisyon dito sa impeachment ni Renato Corona? Ako'y naging tagapagsalita ni candidate at President Cory, pero hindi ako spokesman ni Jinggoy eh. Pero ang meaning, without any disrespect, he's just like any other senator. At ang pananaw ko, boboto yan in accordance with the perception ng public interest without sacrificing yung personal self-interest. Sa ngayon, mahirap pa natin basahin. Although napupuna ko na he's giving the prosecution a hard time. I don't know what that indicates. No?